Michael, bakit hindi na lang idirekta, no? Bakit hindi na lang Korte Suprema yung magsagawa ng investigasyon kung may karapatan or sakop ba nila ito kaysa kasi 'di ba napansin natin kahit na sa mga nakalipas na po ng mga issues na nagsasagawa ng mga Senate House of Representative hearing, pero at the end of the day yung mga malalaking taong na-involve na out of the picture at tila ang nangyayari nagkakaroon na lamang po ng sacrificial lamb 'di ba parang ngayon ang mas na mga nandidiin sa usapin na ito yung mga sabihin natin mga DPWH officials, yung mga contractors, so talagang nakinabang din naman po talaga. Pero kung titingnan natin yung picture, kung sino yung pinakamalaking nakamal o yung pinakamalaking pangalan, parang untouchable o hindi po mahawakan, hindi po maisailalim sa investigasyon, attorney. Napakaganda ng punto mo, Ma'am Justin. Pero una-una, yung Korte Suprema at yung Sandigan Bayan, korte kasi sila, so wala silang kapangyarihan na mag-investigate. No? So, ang kanilang responsibility, ang kanilang duty ay maghusga. Husgado kasi sila. No? Pero yung sinasabi mo na investigasyon, at naiintindihan kita kung bakit parang naiisip mo na ang nakakasuhan lang ay yung mga sacrificial lambs, yung mga minor players, no? Parang Sinapoles. Ang dapat kausapin natin dyan, ang dapat tutukan natin dyan ay yung ombudsman. No? Kasi ang ombudsman, siya talaga yung may katungkulan na imbestigahan at litisin yung mga korap. Now, gaya nung nangyari dati, yung nakaraang ombudsman ay naging selective siya, tapos pinoprotektahan niya yung mga ibang tao. Ayaw natin mangyaring ulit yun. No? So, kaya dapat tayo, lalong-lalo na kayo sa media, dapat wag niyong tantanan si Ombudsman Remulla. No? Right now, nagsisimula pa lang siya, nagki-case build-up pa lang, at looks like yung mga small fry ang una niyang titirahin. No? Yung mga nakasuhan na from the DPWH. Pero hindi dapat matapos doon. Tama ka, hindi dapat matapos doon. Kasi meron pang mga malalaking pangalan na dapat makulong din. And that's what I'm trying to tell you earlier, no, na ngayon, nadi-discover na natin na yung mga kakalabanin o yung makakalaban ni Ombudsman Remulla, merong mga makapangyarihan. At yan ang dapat tulungan natin siya, right? Tulungan natin siya kasi mukhang hindi niya kakayanin kung siya lang mag-isa na talagang ipakulong itong mga makapangyarihan na nagnanakaw sa kaban ng bayan for a very long time now. Attorney Michael, may karapatan ba ang ombudsman na mapauwi, piliting dumalo, ito pong si former Congressman Rizaldico kasi isa siya sa talagang masasabing matunog talaga yung pangalan, no? Na kahit na sino yung mga tinatanong na mga resource person, yung mga contractors, even the former DPWH official, nababanggit yung kanyang pangalan. So, meron po ba siyang kakayahan na or karapatan na gawin po ito, attorney? Yes, 100%. No? Ang ombudsman ay merong authority and power to secure the presence of a witness like former Congressman or Congressman Zaldico. No? So, pwede niya gawin in two ways. No? Pwedeng kasuhan. Pag nakasuhan na, magkakaroon na ng arrest warrant at yun, yung warrant na yun, isa-serve na yun kung saan man siya matagpuan, no? With the cooperation of Interpol. Or pwede rin isabina ng ombudsman at kung hindi mag-attend, isyuhan ng warrant of arrest. So, ang ombudsman merong kapangyarihan na i-secure ang presensya ng isang either akusado or suspect sa kanyang investigasyon or sa kanyang paglilitis. Malinaw na malinaw yan sa batas. Merong kapangyarihan ang ombudsman na gawin yan.
Ayan, Attorney Michael, marami pa po tayong mga katanungan sa inyo na baka may mga mabanggit pa tayong mga pangalan. Pero anyway, Attorney Michael, baka meron po kayong mga nais pa pong ipaabot sa ating mga listeners and viewers na hindi po naging sakop ng ating pag-uusap ngayong araw po na ito, Attorney. Maraming salamat sa iyo, Bombo Justin, that napag-uusapan natin itong mga ganitong bagay. Siguro, ulitin ko lang na nakikita naman natin na talagang mahirap ang trabaho na kinaharap ni Ombudsman Remulla. At siguro ang response dapat natin bilang isang civil society ay tulungan siya. No? Actually, hinihingi na nga niya yung tulong natin, di ba? Sa mga interviews niya. Kung meron tayong alam, kung meron tayong impormasyon, ay dapat ihatid natin to sa kanya.